Hi, Gary! Hi, Gary! Sabay-sabay kayong dumating, ah. Mga bata, alam nyo, napakainit ngayon, ano? Opo, katulad po ng isang araw, ganito din po kainit. Di na nga po kami nagtataka dahil natutunan na po namin kung bakit ganito po yung panahon. Tama. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin kung ano ang climate change at ang dahilan ng pagkakaroon nito. At ang isang epekto ng climate change ang kakaibang pattern ng klima o panahon. Isa pa lang po yun, Kuya Eric. Oo, dahil nga sa sobrang init, maaring magkaroon ng pagkatuyo ng lupa, ng ibang bahagi ng tubig na maaring magdulot ng tagtuyot, forest, and bushfires na magiging dahilan naman ng pagkamatay ng maraming hayop sa lupa at yamang tubig. Dahil sa isang epekto ng climate change na apektuhan ng lahat. Oo nga, parang may domino effect. Kuya Eric, ayon po sa nabasa ko po tungkol sa climate change, nasa panganib na po ang buhay ng mga polar bears at penguins sa icy regions po ng mundo. Dahil na rin po sa pagkatunaw ng yelo, hindi naman po sila pwedeng mabuhay sa ibang lugar. Oo, gayon din nga yung mga halaman at mga hayop na mula sa may init na lugar. Baka nga kasi hindi naman nila makayanan kung biglang lalamig ang panahon. Tayo pong mga tao. O, mas lalo na nga tayong mga tao ay apektado ng climate change dahil sa pabago-bagong panahon. At maaari tayong mahirapang huminga, sumakit ang ulo, magkaroon ng rashes at ano pa mang sakit. Totoo po yung Kuya Eric. Madalas po kayo nihika kapag sobrang lamig. Ganon din po pag sobrang init. Nakakatakot naman po yun. Sa mga ganyang pagkakataon, hindi tayo dapat na mabalisa eh. Di ba, ang pinakamabisang paraan ay manalangin tayo sa Diyos na tayo ay kanyang ingatan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Filipos sa 4 at 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Opo, Kuya Eric, kaya hindi po namin nakakalimutang manalangin sa kanyang palagi. At yan ang ating verse of the day. Sige mga bata, sa araw na ito, pag-aaralan pa natin ang malalim pang mga bagay ng epekto ng climate change. Ano ba ito? At gaano ba ito makakasama sa atin? At yan ay sa pagbabalik ng KNC Show! Magandang hapon sa inyo, mga bata! Kahapon ay nalaman natin ang iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng climate change. At nalaman natin na malaki palang porsyento ang naidudulot ng patuloy na pagkasira ng ating kalikasan na siya natin napag-aralan noong mga nakaraan. Ngayon naman ay aalamin natin kung ano ang maaaring maging epekto nito sa atin o maging sa kapaligiran. Tara kids, samahan niyo ako! Magandang hapon po, Ma'am Winnie. Magandang hapon din sa'yo, Bensi. Sa pagkakaroon po ng climate change, ano po ang magiging epekto nito? Ang magiging epekto ng climate change, syempre, rise in temperature, no? Umiinit ang mundo. Sabi nga nila, yung mga countries where it is dry will become drier because of climate change, like yung sa Africa. Kasi walang evaporation na mangyayari. Dahil wala namang moisture doon, dahil dry na nga, magiging drier pa siya. One thing is yung amount of rainfall. May mga lugar na uulanin ng malakas, maraming rainfall silang matatanggap, and at the same time, may mga lugar din na hindi uulanin masyado. One thing pa is yung sea level rise.
Yung oceans kasi natin, nag-absorb siya ng heat. Ang tubig, pag naiinitan, nag-expand because of the principle or concept of thermal expansion. Nag-expand ng water pag naiinitan. Another cause is the melting of the ice caps, yung mga yelo, yung mga glaciers. Nakakadagdag yun sa pagtaas ng sea level. May epekto po ba ang climate change pagdating sa ating kalusugan? Oo, nakaka-apekto din siya, no? Especially kung kunwari mainit ang panahon, ang naapektuhan dito ay ang mga taong may sakit sa puso, may high blood pressure, at yung may hika. At pag mainit din, dito lumalaganap yung mga lamok na nagdadala ng dengue at malaria. Pag may bagyo, magkakabaha, tumataas ang incidence ng leptospirosis. Kung ikaw ay may sugat at nababad ang paa mo sa baha, kasi ang leptospirosis galing sa ihi ng daga yan eh. Pag pumasok yon, magkakaroon ka ng leptospirosis. May epekto po ba ito sa pang-araw-araw nating mga gawain? Oo naman, pag kunyari, malakas ang bagyo, malakas ang ulan, di ba sinususpindi ang klase? So naapektuhan yung ating gawain. Pagpasok natin sa school, malilate tayo kasi may baha. At lalo-lalo sa mga nagtatrabaho. Pag binabaha, hindi sila nakakapasok. At saka tataas ang presyo ng mga bilihin pag malalakas ang bagyo dahil nasisira yung mga gulay. Mahal ang bilihin sa palengke. Maraming salamat po. Sana marami kang natutunan, Bensi, no? Ayan, kids! Dahil sa mabilis na pagbabago ng klima, ay hindi na maintain ang ating ecosystem at nagkakaroon na malaking pagbabago, kaya kailangan nating mag-adjust pati na ang mga bagay na nakapaligid sa atin. At sa panahon natin ngayon ay kapansin-pansin ang epekto nito sa ating kapaligiran, gaya na lamang sa mga malalamig na lugar na may mga yelo. Mabilis na natutunaw ang mga ito, kaya tumataas ang sea level at mas mahaba ang panahon na tunaw ang yelo na maaaring makaapekto sa mga hayop na naninirahan o sanay sa malalamig na lugar. May mga lugar naman na sobrang init na maaaring makapagdulot ng mga sakit sa balat at pagkasunog ng kagubatan. Kaya talagang mahalaga malaman natin ang mga ito nang sa ganon ay maprotektahan natin ang ating mga sarili at maging ang ating kalikasan. Isang sanhi din ng climate change ay ang global warming. Ano ba ang global warming? At ano ang maaaring maging epekto nito sa atin? Yan naman ang ating pag-aaralan bukas kung loloobin ng Diyos. Hanggang sa muli dito lang sa Bensi Bibo! Good afternoon, I'm Sid Kapuni reporting news. A 6-year-old boy from Calamba, Laguna was praised by the Bureau of Fire Protection for returning a wallet which has a 7,000 pesos worth of money. Wariza Abubakar Mayan, a trainee of the National Fire Training Institute in Camp Vicente, Lim in Laguna, lost her wallet one day. The wallet contained some important documents and ID and some money worth 7,000 pesos, which is her budget for 6 months. She was not expecting to get her wallet back but was surprised when it was returned by Ad Magtalayo with his father. According to Ad's father, even though they need money, they didn't get interested with the money since they've been taught to do good according to the Bible. He was also proud to say that he also taught his son not to be interested to things that they don't own. He asked UNTV to help him return the wallet to the rightful owner. According to Ad, he saw the wallet on the middle of the street while he was playing and gave it to his father. The Bureau of Fire Protection is really thankful and proud for the kindness Ad has shown. Until next time, I'm Sid Kapuni reporting news from around the world. Magandang hapon mga bata. Nung nakaraan ay nalaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng climate change. Ito ay hindi inaasahang pagbabago ng klima. Dito sa ating bansa,
may pagkakataong malamig at kadalasan naman ay mainit. Ngayong hapon, alamin naman natin ang iba pang epekto ng climate change. At yan ay gagawin pa rin natin sa pamamagitan ng pagguhit. Ang kailangan nating materials ay cardboard paper, lapis, at crayons. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng climate change ay ang mga iba't ibang uri ng kemikal na ginagamit nating mga tao. Ilan na dyan ay ang mga pesticides na ginagamit sa mga halaman upang huwag masira ng insekto. Ito ay nagtataglay ng mga kemikal na maaaring makasira sa ozone layer. Ilan din dyan ay ang mga pabrika na naglalabas ng mga kapal na usok at mga toxic waste na siyang humahalo sa tubig na nagiging sanhi ng polusyon. O ayan mga bata, nakita na natin ang epekto ng climate change. Nakakatakot, di ba? Nakakalungkot mang isipin, pero tayo rin mga tao ang naging isa sa sanhi nito. At meron din tayong magagawang paraan upang mapigilan pa ang paglala nito. Isa na dyan ay ang pag-iingat sa kapaligiran. Sa simpleng pagsunod, ay malaki na ang magagawa natin. Hindi man may balik sa dati ang kagandahan ng kapaligiran, makabawas man lang tayo sa ikasisira nito. Sa Biyernes ay samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic. Hello mga bata! Narito tayo ngayon sa Kids Lab! Pinag-aralan natin nung nakaraan ng tungkol sa ating baga, ganun din ang iba't ibang sakit na maaaring dulot ng air pollution. Alam nyo ba na ang isa pang epekto ng air pollution ay ang pagkakaroon ng climate change at global warming? Yan ang pag-aaralan natin ngayon mga bata. Ano ba ang global warming? Lagi natin itong naririnig sa bibig ng maraming tao. Dapat ba tayong mabahala? Dapat ba itong matigil o huwag na lang pansinin? Ang global warming ay ang pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Ang weather trackers at forecasters ang umaalam ng nagiging temperatura araw-araw sa buong mundo. Alam nila kung ano ang average temperature ng bawat bansa at kontinente. At ayon sa kanila, tumataas na ang temperature at ito ay mabilis at nakababahala. Isa sa dahilan ng pagtaas ng temperatura ay ang pagtaas din ng greenhouse gases. Ang greenhouse gases ay parang kumot na nakapalibot sa buong mundo. Ito ang mga nagpapanatili ng katamtamang temperatura sa mundo. At kung wala ito ay magiging yelo ang lahat. Pero dahil sa gawain ng mga tao, ang antas ng greenhouse gases ay tumataas na mula sa produktong petrolyong langis, gas, coal na ginagamit sa sasakyan, makinarya at kuryente. Dagdag pa dito ang labis sa pagpuputol ng mga puno sa kagubatan, tambak na basura at iba pa. Kapag maraming greenhouse gases ang napoproduce, mas marami ang naiipon sa atmosphere na pumipigil sa init na makawala sa atmosphere kaya bumabalik ito sa mundo. Hindi man ito kasing init ng init na ginagawa ng araw, pero ang init na ito ay nakakaapekto sa ating mundo. Ang greenhouse gases ay ang mga sumusunod. Carbon dioxide o CO2, ang pagsunog ng panggatong o fossil fuel ng mga pabrika, sasakyan at kuryenteng mula sa coal-fired power plant. Ang water vapor naman ay galing sa tubig na umakyat sa kalawakan dahil sa evaporation. Nitrous oxide naman ay mula sa chemical na pataba o fertilizer sa pananim.
Halocarbons tulad ng CFCs, HCFCs na ginagamit sa air conditioner at refrigerator para di mag-overheat ang appliance at pampalamig. At methane na nagmumula sa dumi ng hayop tulad ng baka, kabayo, kambing at tupa at anumang nabubulok na basura. Hindi lang ang pagtaas ng antas ng greenhouse gases ang dahilan ng pagkakaroon ng global warming. At para madagdagan pa ang ating mga kaalaman sa mga bagay na yan, aalamin natin ng iba pa sa susunod. Samahan niyo ulit ako dito sa Kids Lab, ang laboratorio ng mga batang Kristiyano! Po pala talaga ng epekto ng climate change. Ang daming nadadamay. May mga tao at hayop na nagkakasakit, may halaman ding naapektuhan. Yan, salamat sa Diyos at marami kayong nalaman sa araw na ito. Okay, Bible story naman tayo. Sige po, Eric! Kahapon ay natuhayan natin ang tungkol sa pagiging Diyos ni Moises kay Faraon at naging ahas ang tungkod ni Aaron sa paningin ni Faraon. Gumawa po si Moises at Aaron ng kababalagan sa paningin ni Faraon at naging ahas nga po ang tungkod ni Aaron. At gumawa rin po ang mga mahiko ni Faraon ng kababalaghang ginawa ni Aaron at Moises. At naging ahas nga din po ang kanilang tungkod. Pero nilaman po ng tungkod ni Aaron ang kanilang mga tungkod na naging ahas. Ganun pa man, hindi pa rin nakinig si Faraon kay Moises at Aaron kahit nakakita na siya ng kababalaghan. Sa halip ay tumigas pa rin ang kanyang puso. Kaya naman ay muling nagsalita ang Panginoon kay Moises para muli siyang gumawa ng kababalaghan sa paningin ni Faraon. Ito, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Eksodo sa 7:14 hanggang 25. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang puso ni Farao'y nagmatigas. Ayaw niyang paalisin ang bayan. Pumaroon ka kay Faraon kinaumagahan. Narito, siya'y pasa sa tubig, at ikaw ay tatayo sa tabi ng ilog upang matagpuan mo siya. At ang tungkod na naging ahas ay iyong tatangnan sa iyong kamay. At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, na sinasabi, pahintulutan mong ang aking bayan ay yumaon, upang sila'y makapaglingkod sa akin sa ilang. At narito, hanggang ngayon hindi mo dininig. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala na ako ang Panginoon. Narito, aking papaluin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog at magiging dugo. At ang mga isda na nasa ilog ay pamamatay. At ang ilog ay babaho. At ang mga Ehipsyo ay masusuklam na uminom ng tubig sa ilog. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa tubig sa Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bangbang, at sa kanilang mga lawa, at sa lahat nilang tipunan ng tubig, upang mga maging dugo. At magkakadugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy, at maging sa mga sisidlang bato. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron, gaya ng iniutos ng Panginoon. At kanyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Faraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod. At ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. At ang isda na nasa tubig ay namatay. At ang ilog ay bumaho. At ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog.
at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At si Faraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lamang nabagbag ang kanyang puso. At lahat ng mga Ehipsyo ay humukay sa palimot ng ilog upang makasumpong ng tubig na mainom, sapagkat sila'y hindi makainom ng tubig sa ilog. At nagganap ang 7 araw pagkatapos na masalot ng Panginoon ang ilog. Yun po pala ang sumunod na kababalaghan na ipinakita ni Moises kay Faraon. At naging dugo po ang tubig sa lupain ng Ehipto, kaya di po nakainom ang mga Ehipsyo sa ilog. Pero kahit nakita na po ni Faraon ang ginawa nila Moises, binaliwala niya pa rin po yung nangyari. Oo, nagmatigas pa rin nga ang puso ni Faraon at hindi niya pinakinggan sina Moises at Aaron na payaunin ang mga anak ni Israel upang makapaglingkod sa Panginoon. Kahit gumawa na sila ng mga dakilang kababalaghan sa paningin ni Faraon. Eh kung hindi po pinansin ni Faraon ang ginawa nilang Moises, may kasunod po ba yung salot na ginawa nila para lang magpalabas ang mga Israelita sa Ehipto? Bukas, God willing, yan naman ang ating matutunghayan. Kaya huwag kayong absent sa panonood ng KNC Show. Ang mga epekto ng climate change ay nakasasama sa atin at sa ating kalikasan. Hindi natin nalalaman kung ano ang sunod na maaaring mangyari kapag nagtuloy-tuloy pa ang pagbabago ng panahon. Ganun pa man, hindi natin dapat ikibalisa ang araw ng bukas. Hindi tayo dapat na mabahala dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Mateo sa 6 at 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ang climate change ay isang epekto ng global warming. Alam niyo ba kung ano ito? Yan ang pag-aaralan natin bukas kung loloobin ng Diyos. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalambutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, atin ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal, magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya,